So, ipiprint lang natin siya dito sa taas. So, meron pa tayong space dito sa ating Rush ID printing package. Ayan. Sa mga nag-uumpisa pa lang guys ng printing business, maganda itong idea para sa inyo at pwede nyo ring magamit. So, gagamit tayo ng Canva. So, wala pang Canva, pwede kayo mag-create ng account at libre lang yan. So, click nyo lang yung nasa description or nasa comment section para magawa kayo ng account dito sa ating Canva. Okay, so i-explain din natin yan na mas maganda rin gumawa ng mga Rush ID dito sa ating Canva. So meron tayong Canva template. So libre lang to guys. Panoorin nyo na lang yung video natin para meron kayong idea at paano gamitin itong template natin na ibibigay natin na libre. Siyempre. So meron tayong kasamang package 1 at package 2. At kasama na din dyan yung Rush ID printing natin na pwede natin i-print at idikit natin sa ating computer shop or printing shop. Ayan. Computer shop. Printing shop. Okay? Ayan. So, pwede naman sa computer shop kasi kasama naman talaga dito yung ating Rush ID printing sa computer shop or sa printing shop. Ayan. So, edit nyo na lang ito. Na-edit naman to guys eh. Ayan o. Ayan. Ito, kasama na ito kasi pag meron kang customer na gusto nila na patanggalan ng background, so pwede mo siyang gawa ng paraan. So, ilalagay na natin yan. So, libre na yan. So, kasama na yan doon sa babayaran nila pa nagpa-print sila o nagpagawa sila ng Rush ID. Okay? So, meron tayong package 1 at package 2. So, ito yung kalimitan lang na ginagamit o ginagawa natin. So, pwede kayo gumawa ng customize nyo. Pero ito yung ating sample ay 4 pieces na 2x2 at 4 pieces na 1x1. So, meron din tayong 2 pieces na 2x2 at 12 pieces na 1x1. So, depende sa inyo guys. Dito, ang sample natin ay package 2, 4 pieces, 2x2, at 4 pieces, 1x1. Yan yung size niyan. Okay? So, pag nakuha nyo itong template na to, ang gagawin nyo dyan, i-click nyo na lang yan para ma-open sa Canva. So, kailangan din talaga na mayroon kayong account para ma-open nyo yung link na to. So, dito, para ma-edit mo siya, gagawa tayo ng sample, itong package 3 na page 3. So, gagawin natin dyan, duplicate lang natin. Okay? So, duplicate natin. So, kailangan natin siya i-duplicate para maalis natin ito. Kasi, ipiprint natin yan. Baka pag-print nyo ay maisama nyo ito. Diba? So, ang matitira lang dapat dyan, ito lang mga box na yan. Kasi dyan natin ilalagay yung mga picture na ipiprint natin. Diba? So, i-zoom lang natin konti. Ayan. So, dito, itong size na to guys ay A4 size na ito. Kumbaga, sukat na ito para doon sa ating photo paper na gagamitin. So, dapat ang kailangan gamitin natin ay A4 size na photo paper. So, minimize natin yung space niyan para matipid sa space at the same time ay magamit mo ng buo yung ating papel, yung photo paper natin para mas malaki-laki yung income natin, di ba? Walang sayang, kumbaga. Ayan. So, dito, ang gagawin natin dyan, itong isa na to, idadrag natin yun dyan sa gilid na yan. Ayan o, di ba? So, kailangan natin ay 4 na box. Kasi, 4 pieces na 2x2 yung gagawin natin. At syempre, sabihin ko na rin yung presyo para may idea kayo, di ba? Ayan. So, igigitna lang natin. Di ba, makikita nyo yung line, ibig sabihin, nakasenter na yan. Ayan. Di ba? So, 4 na 2x2. Itong 2x2, 1x1 na 4, ilalagay lang natin dyan. Yan, no? Di ba, dikit lang natin. So, pwedeng dito, or pwede dito, or pwede sa gitna. Okay? O pwede naman, lagyan natin dyan, tapos, ang mangyayari kasi niyan, yan. So, ang mangyayari sa gagawin natin package ay 4 na 2x2, tapos 8 na 1x1. Diba? Ganun ang mangyayari niyan. So, meron na tayong pinaka-format niya. Ang gagawin natin, i-upload na natin yung picture ng customer. Diba?
So, click mo lang yung upload files. Yan. So, punta ka dun kung saan mo na i-save. So, i-click natin yan. Yan. So, upload lang natin, di ba? So, pag na-upload na natin, i-click natin. Ayan. So, ito yung pinaka-itsura niya, di ba? So, dito, kung naka-pro account ka, pwede mo siya tanggalan ng background dito mismo sa ating Canva template. Diba? So, click mo yung picture, click mo yung edit. So, click mo yun, background remover. Kung naka-pro ka, ha? Kasi sa free account, guys, walang background remover. Kasi free account lang yan. Yan. Diba? Wala lang siyang background. Tapos, delete natin. So, balik tayo dito sa ating pinaka-picture. Kasi karamihan nagagamit nito ay free account sa Canva. Yan. So, pag na-click na natin yan, idadrag natin yan doon sa ating box. Diba? Ayan. Diba? Meron na tayo. So, click lang natin. Ayan. So, pupunuin lang natin. So, drag mo lang doon. Ganun lang kadali. Ganun lang kabilis. So, click mo yan. Pwede mo naman siyang i-copy-copy. Copy, Ctrl-C, Ctrl-V. So, medyo matagal din. Kasi iba, papantay mo pa. Pero kung ganito, ayan o, di ba? Mabilis na lang, oh. Yan. Oh, di ba? Yan, oh. So, meron ka ng package para sa ID printing natin. So, pwede mo siyang itaas itong pinakaulo niya para dun sa ating pinakadulo. So, double click mo lang. Ayan, oh. Double click. Tapos, up mo lang yung picture. Di ba? Ayan, oh. So, naitaas natin siya. Double click lang. Ayan. Para maitaas natin yung picture. Double click. Huwag lang single click kasi mariremove mo yung pati box. Ayan. Diba? So, dito, tanggalin natin to. Ayan. Sa presyo tayo. Ayan. Ayan. Sa presyo ko guys, para sa aking Rise ID printing package na 4 pieces na 2x2 at 4 pieces na 1x1, ang presyo ko dyan ay 60 pesos. Okay, so 60 pesos. Depende sa inyo kung gusto nyo taasan, kung pwede nyo babaan, depende sa inyo yan. Diba? So tatanggalin natin to. Yan. Tanggalin muna natin yan. Itong ano natin, buong papel ay A4 size. Diba? 60 pesos na ito guys. 4 na 2x2. 4 na 1x1. So 60 pesos yan. So pag ni-print natin to, siyempre ikakat lang natin hanggang dito lang sa 1x1. So meron pa tayong space na natira. So yung papel na yan ay pwede pa natin magamit. Diba? So kopyahin ko lang. Ayan. So kung titignan natin kung ilan yung magagawa natin na ganitong package sa isang papel. Ayan. So, lagyan natin ng space. Ayan. So, sagad na to. So, may mga space pa. Ayan. So, ibig sabihin, sa ganitong package, pwede ka makagawa ng 3. Diba? 1, 2, 3. So, gagawin mo dyan, 3 times 60. Kung 60 bawat package na yun, yung presyo mo. So, pwede magawing 80, di ba? Kung kasama yung bayad doon sa background removal. Sa akin, libre na lang yun eh. Di ba? So, laruin nyo na lang yung yung presyo kung magkano sa inyo. Basta sa akin, yung 4 na to at yung 4 na maliliit ay 60. Pero kung 4 lang na malalaki na 2x2, 35 pesos. Tapos dito sa maliliit, kung 4 lang na 1x1, 30 pesos. 30 pesos. So, ganun lang. Kasi medyo talaga yung mga customer, meron yung iba na ayaw ng package kasi hindi naman nila magagamit lahat. So, pwede gawin natin ay 4-4 pa din. Diba? So, ganun yung presyo niyan. So, tanggalin natin to. Kasi, magpiprint tayo ng sample. So, dito, pag na-edit mo na at na-format mo na yung ating mga picture, i-click lang natin tong share.
Ayan, yung share lang. Tapos, i-click natin yung download. So, dito, sa file type, ang piliin natin ay PDF. Okay, so PDF tayo. Kasi, i-click lang natin yan para sakto dun sa ating A4 size. Kasi kung PNG, i-resize mo pa yan. Diba? I-resize mo yan sa Microsoft or sa Photoshop. So, gamitin natin na way ay PDF. So, pwede naman PNG. So, mas maganda yung PDF sa ganitong format. So, PDF. Kung naka-pro ka, pwede mo gamitin yung CMYK. Best for professional printing. Pero kung naka-pre-account ka lang, i-click mo lang yung RGB. So, okay naman na yan. So, dito, yung all pages, i-uncheck mo lang to. Kasi ang ipiprint lang natin yung page 4 lang. Kasi yun lang naman yung in-edit natin. Kasi itong 1, 2, 3, hindi natin pwede i-print yan. Diba? Kasi nga, pasasayang yung papel natin pag pinrint natin yan. So, ang gagawin natin, ang ipiprint lang natin yung number 4 lang. Yan. So, click lang natin done. And download. Diba? So, pag na-download na natin yan, punta tayo dun sa folder. So, ito. So, i-right click mo lang yan. Open Google Chrome. So, para ma-open natin yung PDF sa Google Chrome. Ayan. So, pag na-open na natin yan, i-click natin yung printer icon sa bandang taas, bandang kanan. Ito. Ayan. Tapos dito, pipili ka kung ano yung printer na gagamitin mo. So, sa akin, L1 300. Tapos, punta tayo dito sa More Settings. Dito sa paper size, dapat naka A4 size yan. So, yun ang pinaka-importante dyan. A4 size. Tapos, dito sa print using a system dialog, ito to. Yan. Yung may arrow. Click natin yan. Kasi nga, i-customize natin na dapat naka-glossy. Kasi photo paper yung gamit natin. So, click natin yung printer na gagamitin natin. Punta tayo sa Preferences. Yung sa document, dapat naka A4 size yan. Yung sa paper type, dapat naka-glossy. Okay? Naka-glossy dapat yan. Yan. Tapos yung quality, kahit standard guys, okay na yan. Pwede mong gawing high, pero pag ganitong rush ID printing, okay na yung standard kasi naka-glossy naman yan. Sabay, okay, and then click mo yung print. Okay guys, so pag na-print na natin siya, so ito yung sinasabi ko kanina dun sa pag-edit natin. Ayan, di ba? So pag ganitong package lang, 60 pesos, 4 na 2x2 at 4 na 1x1. Diba? So, mas mami-minimize mo yung space niya at magagamit mo lahat yung isang A4 size. Kasi ang gagawin natin dito, tulad dito, yung ganitong package ay 60 pesos, diba? So, ipiprint lang natin siya dito sa taas. So, meron pa tayong space dito sa ating baba. At magagamit pa natin yan. So, hindi natin itatapon yan. Diba? Magagamit pa natin yan. So, ipakita ko lang yung pinaka-actual size niya. Yung 2x2 at yung 1x1. So, meron akong roller dito. Ayun, no? Diba? So, pag sinukat natin, ayun, no? Sakto-sakto yung sukat niya. 2x2. Ayun, no? Diba? Sakto. Walang labis, walang kulang yan. 2x2. Sa 1x1 naman, ayun, no? Sakto-sakto rin yung size niya. Diba? So, mas maganda talaga pag dinownload mo siya ng naka-PDF. Tapos, iset mo yung size niya as A4 size kasi A4 itong photo paper natin. Diba? So, gagawin natin dyan, ikakat natin to para magamit pa natin to. So, dito, sa photo paper na gamit ko ay ang gamit kong papel photo paper Guac. Ayun, no? So, pwede ka gumamit ng ibang brand basta photo paper. Depende sa size, depende dun sa kapal na kaya ng printer mo. So, ang ginamit ko ay 200 GSM. So, ito yan. No back print. Ayan, no?
Tapos, pwede ka gumamit ng photo paper 180 GSM. Depende sa printer nyo guys. Kung kaya ng mas mataas, mas maganda. Sa akin, ang pinakamataas ko lang ay 200 GSM. Yan. So, pwede ka gumamit ng RC Satin photo paper 200 GSM. Yan. Tapos, meron din siyang RC Satin na 260 GSM. Sa RC Satin guys, kahit mataas siya, kunyari ito, 260 GSM, ang pinagkaibig kasi nilang ng QAP sa RC Satin, kahit mataas ito, katamtaman lang yung nipis niya, kaya ng printer talaga. Hindi tulad dito sa QAP na brand, pag mas mataas, mas makapal talaga. Yung nagbabara dun sa ating printer, hindi niya kinakain, kumbaga hindi niya pinipid kasi masyadong makapal. So magpid man yan, ilang piraso, katagalan masisira na yung printer natin. So hanggat maaari, huwag tayo magsalang na mas makapal, lalo na pag QAP yung brand. Okay? So pag RC Satin pwede kasi sa actual na papel ay katamtaman lang yung nipis niya kahit mataas yung GSM niya. Okay? Yung based lang sa experience ko. Yan. So dito ikakat na natin siya. Ikakat na natin yung papel or photo paper. So cut lang natin. Ay, so nakat na natin. So ito na. So isang ganitong package na 60 pesos, meron ka pang magagamit na dalawa. Ayun, no? 'Di ba? Dalawang salang pa 'yan. Basta kasya doon sa printer mo. 'Di ba? Ayun, no? So 60 times 3. Malaki-laki 'yan sa isang photo paper. Ayun, no? 'Di ba? 60 times mo sa 3 kasi tatlo pwede magawa sa isang A4 size, di ba? So hindi sayang yung matitira. So pwede mo pa magamit 'yan. So dito kailangan mo rin syempre ng OPP plastic para maganda naman yung paglalagyan ng mga picture pag binigay mo sa client mo. So kailangan mo rin ng OPP plastic kung tawagin. So ang size nito ay 2x4. Ayan, o. Diba? So, ikakat lang natin siya, yung ating Trust ID, yung mga picture natin.